Stories, I'm a fool for your love. In this video, day 4 na natin sa El Nido. Naka-receive nga kami ng confirmation while eating our breakfast. Kaya naman, nag-ready na din kami. Included sa package namin ang transfer to Corong-Corong Beach. Pagdating nga sa Corong-Corong, sinalubong kami ng guide namin. Ilang araw na kami nag-aabang. Saan na kami napunta? Maya-maya pa nga, nandito na kami sa booth ng El Viajes Travel and Tours. Dito, nagbayad kami ng environmental fee, lagoon fee, and yung balance namin dun sa accommodation na binook sa amin. Dun din nagre-rent ng snorkeling gears. Bago pumunta sa boat, in-advise nga kami na bumili muna ng drinking water. Sabi ng guides namin, hindi daw kasi sila ina-allow ng provide ng water sa boat. Pero upon checking other tours, nagpo-provide naman sila kahit bottled water lang. Maya-maya pa nga, andito na kami sa boat. By the way, Tour A nga pala to. Pero initially, Tour C talaga ang nasa itinerary namin. As I know kasi, mas malalayo yung destinations ng Tour C. And mas prone siya sa mas malalaking alon. Hi! Alright. So bago po tayo magsimula, syempre po magpapakilala po muna kami. So ako po si Kuya Maki, together with my partner po si Kuya John. At ang ating boat captain po, Captain GR aka Jack Sparrow. Hello, Jack. At ang ating mga lifeguard naman, si Kuya Liit at si Kuya Laki. Ay, kaya niya to. Okay po kami sir, so yung itinerary po natin ngayong araw na to is Tour A po. Tour A, focus po siya ng 4 or 5 destination, depende naman po yan sa panahon. Lalong-lalo na po yung Secret Lagoon, talagang hindi po siya possible na mapasok ngayon dahil malaki yung alon sa labas at may maliit lang po siya na entrance. So yun po yung hindi natin ano ngayon. So yung first stop po natin siguro mami sir, Big Lagoon po. Big Lagoon po, so ang activity natin doon is kayaking. So yung kayak naman doon, good for rent naman po siya. So 300 pesos po sa pandalawang tao. Okay? Sino po ba yung willing na magkayak sa inyo? Lahat ba? Depende sa panahon. Oh, depende pa rin po. So makikita na lang natin doon. Then after po noon, proceed po tayo sa may snorkeling area, din lunch po tayo din 7 Commando po. Okay po ba sa inyo, ma'am sir? Alright, so may mga rules po kami dito na dapat sundin. Unang-una, lagi po natin suotin yung life jacket natin during navigation po. Dahil yan po ay mandatory. And also, don't kill any kind of marine life o like a dead coral, sa bawal na bawal po yun. Okay? Then bawal po natin pistolad yung mga bato niyan ng konti. So kailangan marami. Okay? And then bawal po natin upuan yung ating mga balancer kung ayaw nyo po magkaroon ng Titanic Part 2. Okay? Then lagi po natin tandaan yung pangalan po ng boat natin. Says your gift 1. Dahil po may kapangalan siya at may ka-number siya pa ngayon. Says your gift. Kala po safety first. Okay mami sir, so proceed na po tayo. So travel time natin approximately almost 30 minutes and 2 days by swimming po. So let's go! So nag-start na nga yung island hopping namin and ang unang destination ay yung Big Lagoon. Kita nga na medyo pangit pa yung weather, buti na lang inalaw na ng Coast Guard na mag-proceed yung mga tours. Dito kasi sa Palawan, monitored talaga ng Coast Guard ang dagat. Kaya sila talaga ang may last say kung pwedeng mag-proceed sa mga tours. If napanood mo yung video ko about Coron, makikita mo na na-cancel din yung tour namin as per Coast Guard's advice. Maya-maya pa, nandito na kami sa Big Lagoon. Dito nga ay need magkayak papasok sa lagoon. By the way, hindi laging available ang kayak for 3 packs. And medyo natagalan kumuha ng kayak ang mga guides namin. Pagpasok nga sa lagoon, may part dito na mababaw kung saan pwede kayong maglakad-lakad. Maya-maya pa, pinabalik na nga kami sa boat. Meron palang rumulong sa amin mag-paddle dito since malakas yung current and mahirap mag-paddle palabas. Pagbalik nga sa boat, bumiyahe naman kami papunta sa Papaya Island. Dito kami nag-dock saglit para kumain ng lunch. If hindi pa kayo aware, starting July 1, 2023, hindi na inaalaw ang boodle fight sa island hoppings ng El Nido.
This is due to alarming number of people na naka-experience ng pagsakit ng tiyan at pagsusuka. After kumain, pinayagan kami mag-swimming and mag-snorkeling around the boat. Sa area na to, may konting corals and isda na makikita. Sobrang lakas nga din ng alon nung nandito kami, kaya hindi ko alam kung ganito talaga yung expected dito. Medyo nahirapan nga akong mag-snorkeling dito since naka-life jacket and tinatangay talaga kami ng alon. Maya-maya pa, bumiyahin na kami papunta sa aming next destination. Dito, snorkeling naman ang activity. Ang alam ko, this is South Minilok, pero hindi ko kasi na-confirm. Paki-comment down below na lang kung alam nyo. Kitang-kita nga sa video na to kung gaano kadaming isda ang makikita sa ilalim. By the way, off-limits nga pala yung beach area dito. As per our guide, owned siya by Ayalas, just like many other islands na makikita dito. Ang biro nga ng guide namin, 50% na ng El Nido ang owned ng Ayala. Dito nga din pala akong unang nakakita ng clownfish and nandito sila sa may corals. Tinry ko tong i-free dive kaso hindi ako makalubog and wala din kasing magbabody up sa akin. Maya-maya pa, tumulok na nga kami dito sa aming next destination. Nandito naman kami sa Seven Commandos Beach. Medyo matagal din kami nagstay dito and madami din naman pwedeng gawin sa island. May tindahan din sa may left side ng area. Ito na nga din pala yung last stop namin for this island hopping tour. Dito din kami binaba sa Korong-Korong Beach. Pabalik sa accommodation, wala nang free transfer na included. Nagpahinga muna kami bago ulit lumabas and mag-dinner dito sa Jari's Grill. Ang specialty nga pala dito ay mga seafood and pwede kayong magpaluto. Sa next video natin, pagyuhin pa kaya kami? Thank you for watching and see you on our next trip. I'm a fool